Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Samahan niyo po akong purihin at pasalamatan ng Panginoon dahil sa kabila po ng ating kalagayan sa ngayon, may pandemic po tayo, patuloy pa rin ang ating prayer meeting kahit sa Zoom po every Thursday. Hindi po ba ito isang malaking biyaya mula sa Diyos? Amen. Amen. Mga kapatid, ang narinig po nating ebanghelyo sa gabing ito ay buhat sa ebanghelyo ni San Mateo, chapter 10, verses 7 to 15. At nung nakaraang February 4, narinig din po natin ang parehong mabuting balita. Ayon naman po sa ebanghelyo ni San Marcos, chapter 6, verses 7 to 13. At sa darating po na September 22, tandaan niyo po, maririnig po natin muli ang mabuting balitang iyan ayon naman po sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 9, verses 1 to 6. Sa makatuwid sa taong ito, 3 beses po niya tayo pinaalalahanan na tayo ay kanyang sinugo upang ipagpatuloy ang misyon na kanyang inumpisahan. Hindi po ba ito isang malaking karangalan at dapat natin katuwa? Tama po ba? Sabi nga, marami ang tinawag, ngunit ilan lamang ang pinili. We are so blessed to be among the chosen ones. My dear brothers and sisters, being designated or chosen as Christ's followers gives us a sense of privilege, joy, honor, but also of responsibility and accountability. The more we receive, more is expected of us. Like the theme of our 500 years of Christianity, which is we are gifted to give. Mga kapatid, kahit maliwanag ang instruction na binigay sa atin ni Jesus, hindi po ba? Parang mahirap gawin, lalo na kung tayo ay aasa lamang sa ating sariling kakayahan. Hindi po nagbibiro ang Panginoon nang iatang niya ang tungkulin sa atin. God is serious, kaya dapat maging seryoso din po tayo. Hindi sapat na ikwento lang natin ang mabuting balita tulad ng isang pelikula. Dapat ito ay ating isabuhay upang tayong lahat ay maging mabisang instrumento ng Panginoon. Huwag tayong tumulad sa mga Pariseo na mahusay na mangaral, ngunit taliwas naman ang kanilang gawain at pamumuhay. Bilang mga tagasunod ni Jesus, kailangan nating kalimutan ang ating sarili, pasanin ang ating krus, magtiis at magsakripisyo. Sabi nga, we have to go out of our comfort zone. Matthew 6:24 said, no one can serve two masters at the same time. Either you will love the one and hate the other, or you will be devoted to the one and despise the other. Kung ating pagninilayan, mga kapatid, ang pinag-uutos ni Jesus, medyo mahirap unawain. Ang sabi niya, magpagaling daw tayo ng mga may sakit, linisin ang may mga ketong, buhayin ang mga patay. Hindi naman po tayo mga doktor o manggagamot. At lalo hindi naman po tayo exorcist para magtaboy ng mga masasamang espiritu o ng demonyo, hindi po ba? Kaya mga kapatid, kailangan natin ng isang malalim
na pagtitiwala, pananalig at pananampalataya sa Diyos at kababaang loob upang maunawaan at magampanan natin ang kanyang pinagagawa. John 14:12 said, "Truly, truly I say to you, whoever believes in me will also do the works I do, and greater works than this will he do." Sa ating daong paglalakbay, huwag daw tayo magdadala ng ginto, pilak, tanso. Huwag tayong matakot na tayo ay magutom, mawawala ng pambihis o panyapak. Ang sinasabi ng Panginoon sa atin ay hindi tayo kailangang mag-alala. Magtiwala lang tayo sa Kanya sapagkat hindi niya tayo pababayaan. My dear brothers and sisters, with your indulgence, please allow me to share our first mission outside our family. Noong taong 1980s, sa tulong at awa ng Panginoon, napagtagumpayan namin ang dumaang mga malalakas na bagyo at matataas na alon sa aming buhay. Kaya, nung natapos na po ang mga pagsubok na iyon, pusahan namin hinanap ang Panginoon upang magpasalamat at kung paano kami makapaglilingkod sa Kanya. Salamat sa Diyos at kami ay Kanya namang sinagot. Ang Merida Queen Parish sa Green Hills ay nagtayo ng isang kapilya na malapit sa aming lugar. At nagkataon naman po na si Father Leon Santiago, na isang Jesuit priest na naging kaibigan namin dahil siya po ang nagbigay sa amin ng pre-Cana seminar before our wedding, ang na-assign doon. Alam niya ang aming layunin. Kaya lagi niya po kaming pinaalalahanan, in serving the Lord, give Him your best time, not your spare time. Sinabi niya, in serving the Lord, give Him the best time, not your spare time. Huwag daw gawing pampalipas oras o libangan ang paglilingkod sa Diyos. Serving the Lord is a commitment. Ang kanila pong naging misyon noon ay ang magbigay ng CLE o Christian Living Education sa mga estudyante ng Pasay Chonghua Academy. At ang amin naman pong naging trabaho noon ay taga-sundo tuwing araw ng linggo sa mga estudyante upang umattend ng misa sa chapel. Pagkatapos ng misa, maikling katekismo at Bible study. Then, ihahatid na po namin sila sa kanilang mga tahanan. Ganun lang kandali. Ngunit dumating ang mga araw na kami na pong mag-asawa ang pinagturo sa mga bata habang kasama namin ang aming mga anak. At nakapagbigay na rin po kami ng children collection at isinama na rin po namin ang mga kabataan sa aming barangay at sa kalapit barangay. At nagkaroon din po kami ng weekly Bible study para sa mga magulang. Salamat sa Diyos, salamat sa gabay ng Banal na Espiritu. Maayos naman po namin nagampanan. But we needed to go out of our comfort zone to attend to Bible study and seminars. Sabi nga, we cannot share what we do not have. Kaya dapat kaming mag-aral. Ito ay napag-alaman ng aming parish priest sa San Roque na si Father Fermin. Kaya inayayahan niya kaming maglingkod sa aming sariling parokya. Since then, na-involved na kami sa gawain ng aming simbahan. Alam namin na marami pa kaming dapat matutunan. Nagdasal kami sa Panginoon at kami naman ay kanyang inakay sa Santa Clara Catholic Charismatic Community. Dito mga kapatid ay marami kaming natutuhan.
Noong 1980s, sa pamumuno ni Sister Feli Oben at Father Pias, lagi po kaming umaattend ng series of seminars sa Pope Pius at sa iba-ibang lugar. Dito lumago ang aming buhay espiritual mag-asawa hanggang tinawag na kami ng Panginoon sa iba't ibang gawain sa iba't ibang lugar. Mga kapatid, huwag tayong matakot na maglingkod. Alam ng Diyos ang ating kakayahan. Tulad namin mag-asawa, hindi naman po kami mga guro o teacher at hindi naman po kami mga katikista. Ngunit hindi niya kami pinabayaan. Hindi naman niya sa atin ipapapasan ang isang sakong bigas na napakabigat. O sabihin niya sa atin, languyin mo ang West Philippine Sea para itayo ang bandila ng Pilipinas para mapatunayan na ito ay atin. Katunayan mga kapatid, nakalahad din sa Ebanghelyo na kung merong bahay na magpatuloy sa inyo, manatili kayo doon at ibahagi ninyo ang kapayapaan. Sila na ang bahalang magpakain at magbigay ng inyong mga pangangailangan. Ito po ang tinutukoy ng ating Panginoon, kaya sinasabi niya hindi tayo kailangan mag-alala. Siya ang bahala sa atin. Pero meron ding portion na sinasabi sa Ebanghelyo na kung ayaw nila kayong patuluyin, huwag ninyong pilitin. Umalis kayo, ipagpag ang inyong mga sandalyas. Ako na ang bahala sa kanila. My dear brothers and sisters, according to Mother Teresa, not all of us can do great things, but we can do small things with great love. And Saint Teresa said, she learned to do all things, no matter if big or small, do it with great love. Kaya mga kapatid, tandaan po natin, hindi po tayo iiwanan ng ating Panginoon. Lagi siyang sumasa atin. At sa gabing ito ay nais kong ipabaon sa inyo ang tatlong malaking letrang G-O-D. G, give our best to God. O, obey God as Jesus obeyed Him. And letter D, do God's will with great love and humility. Brothers and sisters, giving our best to God, obeying God as Jesus obeyed Him, and doing God's will with great love and humility is a big challenge. Ang tanong po ngayon mga kapatid, kaya ba natin? Ang sagot, kakayanin natin. Amen. Amen. To God be the glory. Salamat po at magandang gabi sa inyong lahat. God bless. Ingat po lagi.